Ngayon pa lang po ay sinagot na ng Malacanang through Yosek Claire Castro na anuman ang magiging recommendation at report ni Senador Amy Marcos sa kanyang ginawang investigasyon sa pagkakahuli kay Duterte, yan ay kanyang sariling paniniwala at opinyon. Pero i-deny at hindi raw tatanggapin ng Malacanang kung anuman ang magiging report nito dahil from start o mula umpisa ay alam ng lahat kung ano ang motibo or gustong palabasin ng hearing ni Senador Amy. Ito ang paliwanag ng Malacanang. A group effort from the administration to arrest former President Rodrigo Duterte. Sinabi po ng senador na may planadong hakbang para pabagsakin ang mga Duterte at hindi raw po alinsunod yung pagka-aresto sa dating Pangulo sa batas ng Pilipinas. Just a quick reaction on this statement po ni Senator Amy. Hindi na po siguro katakataka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinyon. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Yan o. Chloe Hufana, business bureau. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinyon. Chloe Hufana. Okay. Good morning, Yusek. Okay. Yusek, tomorrow, the Trade Secretary and the Special Assistant So to the... bahagi lang ho yan ng mga briefing sa Malacanang. Pero tungkol ho dun sa issue naman ng pagtulong at paano ang gagawin ng ating gobyerno sa mga naging biktima ng karahasan sa Vancouver, Canada. At mukhang may utos na ang Pangulo kung anong dapat gawin. Tulungan hanggat kaya kung ano man ang pwedeng itulong. Pag-uusap si Pangulong Marcos and US President Donald Trump. Pwede po bang ma-share sa amin? Okay. Po niya ay hintayin na lang po natin kung ano po yung magiging outcome ng pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon. At kapag ka po meron na po tayong report, bibigay po namin sa inyo yung update. Okay, ma'am. Follow-up question na lang, ma'am. Are we optimistic to close a favorable trade deal? And ano po yung goal natin? Ibang issue naman yan. Pero katakataka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinyon. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin. Yan yung sinasabi niya kanina. Inulit lang ho niya. Okay. Question and answer. Pwede po bang ma-share sa amin kung ano po yung napag-usapan nilang dalawa sa maikling pag-uusap? Yung tungkol sa biyahe. Po na sila ay saglit na nagkausap at nagkabatian. Mapapakita po natin na yung mga sinabing inis na ang Pangulo ay napaka... Hindi naman totoo talaga yun. Sa ngayon po ay hindi pa po natin nakakausap ang Pangulo tungkol sa kanilang napag-usapan. Kapag ka po maaari pong i-share ang kanilang pag-usapan, ibibigay po namin agad sa inyo. You know, yung isong yan, mahalaga po yan kasi pinalalabas po ng mga pro-Duterte, vlogger yata yun, kung sino man, puro fake news talaga yan, no? Na hindi daw kinausap ni President Donald Trump si Pangulong Marcos, parang hindi daw nagkausap. Ang linaw-linaw doon sa video at saka mga picture na nag-usap, nagkamayan pa. O ayun nga po, kinukumpirm po ni Secretary Yosek Castro na may usapan, nag-usap yung dalawa pero hindi pa alam kung anong detalye. Okay? So hindi totoo yung pinalabas ng mga anti-Marcos na nag-isnaban o hindi napansinan. Malabo-malabo sa katotohanan. Pakinggan natin ang ibang tanong kasi mahalaga po yung mga briefing sa Malacanang. Follow-up, Maricel Halili, TV5. Okay. Magandang umaga po. Yusek, aside doon sa pagdalo sa paglilibing kay Santo Papa, meron pa po bang ibang mga activities na ginawa si PBBM and FL sa Vatican? Sa ngayon po, wala po akong pinakadetalye kung ano pa po Okay, so wala na po. ang lakad nila. Concern over this report? Sa ngayon po, wala pa po nakakarating sa atin. Thank you po. Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, Yusek. Yusek, over the weekend, China's state media reported that the China Coast Guard has seized control of Sandy Cay, one of the disputed reefs near a major Philippine military outpost in the South China Sea. Has this So iba-ibang issue ho. Tingnan na lang po muli natin. Tinatalakay. Sinabi po ng senador na may planadong Ayan o. Nasa 15%. Of course, mas gusto natin maging kapan, ibibigay po namin agad sa inyo. Thank you, ma'am. Follow-up, Maricel Halili, TV5. Yan o. So sa mga biyahe naman po yung
pinag-uusapan. Wala pa po tayong nadidin. So, lahat ho, tinatalakay kasi dyan sa briefing na yan sa Malacanang. Okay? So, isa ho sa mga natatanong nga ay yung mga nangyari sa Vancouver na kinalulungkot natin lahat kasi mga Pilipino yung biktima. Filipino community yung sinagasaan ng isang SUV. Kaya nga po ang daming namatay na Pilipino at mga sugatan. So, ang lahat pong tulong na pwedeng ipagkaloob kayo pong mga nanonood, nakikinig dyan sa Vancouver, Canada, mga Pilipino na may kamag-anak doon sa biktima, huwag kayong mag-alala. Meron na pong utos ang Pangulo, ang Philippine government dito sa Manila, doon po sa ating consulate office or ambassador, basta kinatawan po ng Philippine government dyan sa Vancouver, Canada o sa saan man lugar sa buong Canada, gagawa sila ng paraan para matulungan po ang mga naging biktima, yung mga namatay na Pilipino at mga sugatang Pilipino dahil po dyan sa isang malagim na ginawa. Isipin mo, Filipino community, nasa kalye, nakakainan, nagkukwentuhan, nagbabanding-banding kung ano man, bigla na lang niragasa, sinagasaan ng isang SUV at nahuli naman po yung suspect na mukhang hindi ko alam kung ano yan, napakalaking kasalanan yan. So, at least ang Philippine government ay kaagad hong nakipag-ugnayan sa doon mismo sa Canadian government para ho sa kung ano man tulong na pwedeng gawin ko. Kaya ko ito binabalita sa inyo para malaman ko marami kasing kababayan tayo na nag-aabang kung ano ang maigagawang tulong. Ang Canadian government gumagawa na po ng kaukulang tulong. Hindi lang ho doon sa mga kasong pwedeng kaharapin ng suspect dahil arestado naman, kung hindi yung siyempre yung gastusin ng pamilyang mga nasawi at yung mga nasa pagamutan dahil nga po sa trahedyang ito, sinadyang trahedya, sinadyang karasan, okay, ng pagsagasa sa mga Filipino community o mga Pilipinong nagkita-kita sa isang lugar, yung Lapu-Lapu Festival na tinatawag, okay, na talaga hong nakakalungkot, nakakadismaya, okay, kung bakit merong ganyan. Kaya ingat-ingat na lang po, hindi natin talaga kontrolado ang mga galaw. So balikan ko lang ho yung una na sinasabi ni Jose Castro. Ano man ang magiging report ni Senator Amy Marcos doon sa kanyang investigation, hindi yan papaniwalaan ng Malacanang. Alam na natin, ibig sabihin expected na ng Malacanang na negatibo ang report against government dahil ang purpose ng hearing ni Amy ay ipagtanggol ang mga Duterte. Hindi yan magiging neutral talaga. Papalabasin at papalabasin pagkukulang, pagkakamali, at mali ang pagkakahuli at pag-surrender ng Philippine government under President Marcos na kanyang kapatid kay Duterte sa ICC. Pero hindi daw po yan tatanggapin at hindi yan ang kapanipaniwala sa kung ano man ang report ni Senator Amy. Kung in aid of legislation, may batas pa kaya siya magagawa? Kung in aid of pre-election, makakakuha kaya ng boto si Amy dito sa kanyang ginawang ito? Palagay ko malabo. Ano ha? Kasi ang mga tao ay alam ang totoong nangyari. Rule of law ang pinairal. Walang harassment. Hindi totoong hinaras. Hindi totoo na hindi makatao. Ang nagsasabi lang noon, mga Duterte supporters at mga Duterte. Kasi sila yung subject. Pero wala naman silang magagawa dahil sinunod at ginawa ng Philippine government ang tama sa ilalim ng kanilang obligasyon na rin at karapatan at pagsunod sa warrant of arrest. Basta mayroong warrant of arrest, bakit ba sila pag hindi man umiiwas ayaw nilang pahuli? Ay hindi naman pwede yan kasi yan ay court order. Please like and share. Subscribe kung hindi pa dito po sa Mike Abe Opinions Channel.